Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request na Sarbong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Merong isang head teacher, head teacher 1 ang nagtatanong sa akin. Kasi ganito yung situation niya, Nag-submit daw siya ng kanyang paper sa division office requesting na ma-retitle siya from head teacher 1 to teacher 4 kasi nabasa raw niya yung implementing rules and regulations ng the expanded career progression at sinasabi daw doon na yung mga head teacher positions dapat ay mag-convert or mag-retitle ng teaching position katulad nung kanya na head teacher 1. Ang conversion kasi ng head teacher 1 ay teacher 4. Ngayon, nag-submit daw siya ng kanyang papers sa kanilang division office, paulit-ulit sa Sarbong, na nire-request nga niya na yung kanyang head teacher 1 ay ma-retitle to teacher 4. Ngayon, ang sabi nung head teacher 1, hindi raw, without action daw, ibinalik daw sa kanya yung kanyang paper. Ang sabi daw ng kanilang division office ay hindi pa implemented yung the expanded career progression. Ngayon, tinatanong niya sa akin kung tama raw ba yung action ng kanilang division office. Alam mo, dear head teacher 1, tama yung action ng inyong division office. Kasi gaya nung sinasabi ko sa aking mga vlog, kung nanonood ka, kahit na may implementing rules and regulation, ang the expanded career progression, hindi pa siya implemented sa ating mga division office. Kasi wala pa siyang clear na guidelines kung ano yung mga qualifications, kung ano yung mga criteria, so on and so forth. Kasi yung nasa implementing rules and regulations ng the expanded career progression, alam mo, very generalized and very broad. Kaya talaga, kung mag-a-apply na kayo ng mga teaching positions na indicated doon sa the expanded career progression sa inyong division office, by now talagang without action yung sasabihin sa inyo ng division office. Kasi nga, hindi pa implemented yung the expanded career progression. So, ano ang gagawin ni head teacher 1? Alam mo, for the meantime, ay antayin mo muna, Antayin mo muna yung guidelines na ilalabas ng DepEd para dito sa expanded career progression. At pag mayroon ng guideline, ay pwede ka nang mag-apply for retitling ng iyong teaching position from head teacher 1 to teacher 4. Kaya lang, nagtataka ako sa iyo, bakit gusto mo pang i-retitle yung head teacher 1 to teacher 4? Kasi ang sinasabi naman doon sa implementing rules and regulation ng the expanded career progression, yung mga head teacher positions ay pwede naman silang manatili sa kanilang position kahit hindi na nila ito i-retitle at pwede silang magpatuloy sa kanilang task, sa kanilang function as head teacher hanggang sila ay mag-retire. Kasi yung mga head teacher position ay coterminous. At isa pa, bakit hindi mo na lang i-upgrade yung head teacher 1 position mo, from head teacher 1 to head teacher 2 or head teacher 3. Kung merong vacant item dyan sa division nyo, sa school nyo, ng head teacher 2 or head teacher 3, pwede mo itong applyan. Or kung wala namang vacant position, kung papayagan ka ng inyong school or ng inyong division office, pwede kang mag-reclass from head teacher 1 to head teacher 2 or head teacher 3. Or kung meron kang 20 teachers, to my understanding, dyan sa department mo, ay pwede kang magpa-promote, mag-apply to head teacher 4. Bakit hindi na lang ganito yung gawin mo, yung sinasabi ko? Kasi ang ginagamit pa namang guidelines ngayon for promotion
and reclassification ay yung mga existing guidelines natin at hindi pa itong the expanded career progression. Puntahan naman natin yung katanungan ng isang Master Teacher 2 kasi by now, siya ay Master Teacher 2. Ang sabi niya, Sir Bong, sa implementation daw po ng the expanded career progression, kami yung mga Master Teacher 2 na ay hindi na pwedeng mag-apply ng school head or principal 1. Alam mo, wala namang sinasabing ganyan doon sa IRR ng the expanded career progression. Now, kung dinatnan na kayo na Master Teacher 2 upon the implementation ng the expanded career progression, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, kayo yung priority para mag-apply ng school head position. Probably na misinterpret natin yung sinasabi doon sa IRR ng the expanded career progression na kapag ikaw ay Master 1 na, ito yung magiging deciding point. Kung ikaw ay magpapatuloy sa classroom, teaching career, or dito sa school administration. Kaya lang kung mag-a-apply ka ng school head position or ng principal 1 position, dapat qualified ka dito sa position na ina-applyan mo. Dapat ma-meet mo yung mga qualifications, criteria ng principal 1. At sa pagkakaunawa ko dito sa the expanded career progression ay hindi naman aalisin yung NQuest.